Edu, durog na, may panganib na nag-aabang, gustong pabagsakin at hamakin. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ano po? Oh, ito, wait. Magbabayad para tirahin yung channel. Yes. Kasi di ba naman may nangyari yun? Okay. May nangyari. So, ang mga ano po sa ano natin, sa mga collection natin, meron naka-line up po. Oh, yan. May nakaline up. May naka-line up. Na? Malaki yung binayad din. Nakita ko yung Okay. resibo. Legit 30 nilang binayad. Malaking budget yun. Sana maka-counter po. Sana maka-counter ka agad. So, ang ibig sabihin dito, may noong nakaraan may nademoni. Alam niyo na kung sino yan. And then, may naka-line up. Higit 30,000 ang binayad. So, kung yung bayad na yon ay kabayaran doon sa trabaho, no? Kabayaran yan. Ito, wait muna. Dapat ano tayo sa ano, kung halimbawa ang pakiramdam niyo po, ano, sabi ko sa inyo po, sakaling pakiramdam niyo po, nagbiyago kayo ng Laban ng patas. dami niyo po sa tamang venue. Laban ng patas. Yun. Ang highlight topic natin dito. Pero ukol po dito sa plano tangka o balak na sirain or manabutahe ng channel na kaline up natin. Bayad na higit 30,000 pesos. So, ito na. Para sa kalaman po ng lahat. Kapag ang isang channel, ayan, monetize. So, Ayun, at malinaw nga po nating narinig mga Kalingap na meron nga pong balak, may plano dito nga po kay Kalingap Edu na pabagsakin yung kanya nga pong YouTube channel. May binayarang tao, inoferan ng 30,000 para nga po pabagsakin, i-demonetize itong YouTube channel ni Kalingap Edu. At wala naman pong ibang gagawa nito kundi yung talagang may galit. Ayaw talaga kay Kalingap Edu. Talagang gagawin lahat para po pabagsakin at hamakin itong si Kalingap Edu. Wala naman pong binanggit kung sino ba ito, ano bang pangalan nito, pero malinaw po sa ating lahat na itong taong ito ay talagang may galit kay Kalingap Edu. Alam naman po nating lahat, una pa lang, si Edu talaga ay hindi po yan nagpapakontrol. Talagang kaya niyang manindigan kung ano man yung kanyang sinasabi. May sarili siyang desisyon at hindi kailangang diktahan at ayaw na ayaw po ni Kalingap Edu na siya ay dinidiktahan sa lahat ng kanyang gagawin. Lalo pa po ngayon, matindi yung pinagdadaanan ni Kalingap Edu, mga issue na hindi natatapos. Kaya po hindi talaga mawawala itong mga ganitong sitwasyon na talagang gustong pabagsakin si Kalingap Edu. At ang mahirap po dito ay hindi po natin kayang kontrolin yung mga ganitong tao na gusto talagang hamakin si Edu. Sa totoo lang po mga Kalingap ay talagang durog na itong si Kalingap Edu sa lahat ng mga pambatikos, sa lahat ng mga issue, sa lahat ng mga taong gustong pabagsakin siya. Talagang itong si Kalingap Edu, nakikita naman po natin, tahimik lang, hindi talaga lumalaban, umiiwas sa mga katoksika ng mga tao sa paligid niya. Pero kung atin nga po mapapansin ay durog na siya sa lahat. Pero pasasaan ba at matatapos din lahat ng mga pambabatikos dito nga po kay Kalingap Edu? Pagkatapos po nito ay meron po ulit. Kung ang artista nga po ay kilala na at sikat na, ay nababash pa din. Paano pa po kaya si Kalingap Edu na charity vlogger, tumutulong sa mga nangangailangan? Ano po, at alam naman po natin, ganun talaga dito sa ating bansa. Ang mga Pinoy talaga ay kahit anong gawin mong mabuti, ay meron pa rin masasabi at masasabi sa'yo. napamonetize ko na. Ito po yon. Kung yung binabanggit po ni Kuya Julay na merong budget or binayaran, higit na 30,000 pesos. So, ang laking budget po nito. Kung yung tatrabaho, ang gagawin niya, isasabotahe ang channel ni Kalingap Edu, malaking budget yun. Yung 30,000. Dahil, isang paraan po ang sabotahihin ang isang video na ito ay sasalangan po ng views with revenue. Ang tawag dito ay, yun na, sasalangan ng views ang isang video na ito ay may kasamang revenue. Ito para sa kalaman po ng lahat. Ito pinaka-importante ha. Ang isang video ni Kalingap Edu, maaaring salangan po iyan ng views with revenue.
So doon, pag-angat ng views sa budget na halagang 30,000 pesos, libo ang views na makukuha dito, hindi lang 100,000 ang pwedeng ma-order na views na may kasamang revenue. So, naintindihan? Yung revenue na iyon ay hindi po ito organic na ika nga ang mga nanood na ito na 100,000 views, hindi po yan organic. Ibig sabihin, hindi po yan tao. Ito po ay robot. Oh, ha, wait lang, ha. Naintindihan niyo ba pala ang paliwanag ko? Parang ang gulo ng explanation ko, guys. Ito lang yung pinakamahalaga. Ano po? Ang isang video, ulitin ko, ang isang video, pwede salangan ng views with revenue. Ngayon, yung 30,000 na budget na nabanggit ko yung July, higit 30,000. Malaking views po yan, hindi lang po 100,000. Yung views na yan, nanonood, hindi po yan organic, hindi yan tao. Ito po ay robot. Ngayon, aangat ang views sa isang video, sobrang lipad, ha? May kasama revenue. Yun, doon ngayon madidetect ni YouTube bakit nagkaroon siya ng revenue na hindi naman nakita doon sa geography. Makikita yan dyan sa loob ng analytics. Kung saan nanggaling ang viewers. So, hindi maintindihan, hindi makaka-relate yung iba dito kasi yung iba, mga viewers, walang YouTube channel. So, yung revenue na nakuha doon sa ginawang boosting na yon, ito po ay madidetect ni YouTube na bigla lumipad ng sobrang taas ang isang video na hindi naman po ito nakikita doon sa geography kung saan nanggaling ang viewers. Makikita po yun. Nakikitahan ko kayo, ha? Hindi naman nakikita kung saan dumaan, kung saan nanggaling ang viewers kasi baka ito maiintindihan ni Kuya July. Kasi dito sa ating settings, may tinatawag po dito na, wait ha, para magkaintindihan po tayo sa kalaman na lahat. Kasi yung iba, hindi alam nila. Kasi mga viewers nga eh. Audience. I-click nyo yung audience. Dito, ayan audience by watch behavior. Ayan, meron din dito, viewers also watch. Ayan, may device type. Makikita po yan dito. Kung saan, ano ang ginamit ng mga viewers sa kanilang panonood. Ha? Ito, device type. May nanonood na gamit mobile, TV, at tablet, at computer. Age ng tao, makikita ko dito. So dito sa gender, makikita po rin dito kung ilan ang mas lamang na nanonood, male or female. So dito, ayan, top geographies, ayan. Makikita dito kung ilang percent yung nanood. So dito, lahat kompleto dito. Ito, pinakamahalaga dito. Ang gagawin na lang po ni Edo, ito, kung sakali man po, i-monitor niya, ha? I-monitor niya yung kanyang mga video. Kailangan ang mga viewers magiging alert din. Bakit ba ganito naging laban ng mga kalaban na gusto manabutahe? I-monitor ng mga viewers ang mga video na ito kapag mayroong isang video na ito ay kailan pa ini-upload or new upload at ito ay sumikad ng biglang lipad, biglang tumaas ang views. Makikita nyo yan, ha? I-monitor, makikita ni Edo yun doon. Basta check lang yun hindi kasi maiintindihan kaya i-explain ko sa i-explain ko sa mga viewers eh. Kapag may isang video na ito ay sobrang lipad, sobrang taas kumpara dito sa mga ibang video, matik, magiging handa, magiging alerto, i-check ni Edo ang audience, kung saan nanggagaling, kung saan mas lamang. I-check lahat, kalikutin, alamin. Kapag meron isang video na sobrang taas ang lipad ng views, i-private muna. I-private muna. Dahil baka iyan po ang isang video na iyon na sobrang taas ng lipad, baka sinalangan ng views. True, yun nga.